kayo? Bakit kayo galit na galit sa mga Duterte? Wala akong pakialam. Ang kinaiinisan ko, ang nakikita ko, si BBM ay isang hudas. Yan ang totoo. Binigyan na siya ng pagkakataon para iangat ang kredibilidad sa buong pamilyang Marcos, para ipakita sa buong Pilipinas na sila ay matino at mayroong mabuting harit paninindigan. Pero ano nang nangyari? Hindi usapin ang politika, at lalo lang hindi usapin pagdating sa kanyang mga posisyon. Kung ipagpalagay natin walang politika, si Duterte ba ay magsasabing mangangako na ipapalibing ang kanyang ama? Hindi. Dahil sila may pinagsamahan at alam ni Duterte ang respeto sa isang sundalo. Alam ni Duterte ang saloobin ng isang sundalo na pinagkaitan ng kalayaan upang mahimlay sa libingan ng mga bayani. Pero ang anong ginagawa ng anak niya? Ipinagkalulo niya ang taong nagbigay ng kapayapaan na mahimlay ang ama niya doon sa libingan ng mga bayani. Ilang dekada, ilang presidente ang nagdaan, niyurakan, didududaraan, itinakwil at ginagawang salot at kalaban sa buong bayan. Si Duterte lang ang nagbigay respeto at parangal at kapayapaan sa paglibing sa libingan ng mga bayani, si Marcos Sr. na ama ni BBM. Huwag tayong magpaka-ipokrito at ipokrita. Sasabihin natin na walang pakialam si Duterte dahil desisyon ng Korte Suprema yan. Alam mo kung ano ka? Isa kang ipokrito o ipokritang hudas. Ni pasasalamat, wala kang nalalaman. Bakit? Isa kang hudas. Ganyan ang mga mentalidad ng isang taong mga ahas, hudas, taksil. Hindi sila nagbibigay ng halaga kahit alam nila na buhay ang kapalit. Pagkatandaan ninyo, ang Korte Suprema ay handle din ng presidente. Kung ang buong taong bayan ang mapipetisyon at inordinahan ito ng presidente, ang Korte Suprema ay walang kakayahang pigilan. Kapag ang buong taong bayan na ang magpetisyon na ilibing ang presidente dahil merong approval sa presidente natin na dapat ilibing na, yan ang nagpapatunay sa buong konstitusyon sa Pilipinas na ang ligasiya, sa ligang batas sa konstitusyon ng Pilipinas ay dapat manaig ang desisyon ng taong bayan. Yan, pagkatandaan ninyo at isipin, huwag kayong magpakamangmang at bubo. Dahil galit kayo sa Duterte, sabihin ninyo, merong mga agenda, merong usapan na kapalit. Alam nyo kung ano pag-iisip ng mga ganyan? Isa kang magnanakaw na hudas. Walang ganon. Ang totoong relasyon na tama at mabuti na mayroong tamang hangarin, hindi umaasa ng kapalit. Bakit? Si Duterte at si Marcos merong sa loobing na relasyon na
iniintindi niya na ilang dekada na. At ito lang, respeto sa isang sundalong nagsasakripisyo para lumaban sa dayuhang mga Hapon. Kaya magtandaan ninyo, si Marcos Sr. ay isang military sundalo sa panahon ng World War II, panahon ng Girang Hapon, na tayo ay sinasakop ng mga Hapon. Kaya huwag kayong magpakabubot tanga na gagamitin ninyo mga alibay na mayroong kapalit, mayroong pag-uusapan at pamumulitika. Yan ang malaking kahangalan, kaubukan, pag-iisip ng isang taong mangmang. Kaya isyo ngayon, tuldo ka na ang sistemang bulok sa buong Pilipinas. Linisin ang Malacanang, ang Senado, ang Kongreso at buong palasyo sa administrasyon ngayon pagdating ng 2028. Iboto natin ang isang Sara Duterte na hindi nababayaran ang dignidad at malinis ang hangarin at mayroong matalinong desisyon na hindi nadidiktahan ng mga demonyong mga oligarko. Isyo ngayon.